Bahagyang bumagal ang Tropical Depression Neneng habang kumikilos ng pahilagang kanluran sa karagatan sa silangan ng Taiwan. Ngunit nananatili ang lakas nito. Ulitong namataan sa layong 350 o 65 kilometro sa hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Kumikilos sa bilis na 15 kilometro bawat oras papalabas na ng Pilipinas. Taglay nito ang lakas na hanging 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso naman umaabot ng 55 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, bagamat walang direktang epekto ang bagyo sa bansa, hinihila naman nito at pinalalakas ang southwest monsoon o habagat na siyang magpapaulan naman sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula. Ganon din sa Northern Mindanao at Davao Region. Kaya doon ho sa mga nakakaranas na mainit na lagyan ng panahon dyan sa may Mindanao, asahan ang mga pag-ulan ngayong araw na ito, lalo na dito po sa Northern Mindanao at Davao Region. Kabilang din sa mga uulanin, epekto ng habagat ay mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Ilocos Region, La Union, Batanes, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Sinabi ni Benson Estrella ng Pag-asa, habang patungo ng hilagang Taiwan ang bagyong Neneng, isang tropical depression naman sa silangan ng Mindanao ang kanilang binabantayan na maaaring lumakas, pumasok sa power line sa unang bahagi ng susunod na linggo. Ayon kay Estrella, maaari pang lumakas ito at umakyat sa typhoon category bago pa pumasok ng bansa. Lalo nitong palalakasin ang habagat. Samantala, isa pang bagyo ang binabantayan din ng Pag-asa na nasa kanlurang dulong hilagang Luzon. Wala man itong magiging epekto sa bansa. Kahit paano makaka-epekto din ito sa habagat. Kumikilos ito ng pakanluran, hilagang kanluran patungo ng China. Kasama na natin si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa. Kaobet, good morning! Magandang umaga po, Sir Angel. Gayon din po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na nga po ang taya ng ating panahon. Ang bagyong Neneng ay bumilis pa habang lumalapit po sa may silangang bahagi ng Taiwan. At inaasahan po natin na within the day, ito po ay malulusaw at magiging isang low pressure area na lamang. At dahil po sa possible na pagkalusaw nga nitong bagyo within the day, hihina rin po yung habagat. Kaya po inaasahan natin na malaking bahagi ng Luzon mas makararanas po ng significantly mababawasan po yung mga pag-ulan. May weather advisory pa rin tayo. Ibig sabihin, posible pa rin yung hanggang kumisay malalakas na mga pag-ulan sa bahagi na lamang ng Ilocos Region, Bataan, Zambales at Batanes. Dito sa Metro Manila at labing bahagi ng Luzon, possible po na medyo maulap na kalangitan na lamang yung mararanasan. Ay posible rin na sumilip na ang haring araw ngayong araw po ng Huwebes. At magpapatuloy po ito hanggang this coming weekend, particular na by Saturday. But by Sunday po, posibleng lumakas ulit yung habagat dahil meron po tayong minomonitor na isa pang bagyo na may international name na Sodel. At ito pong si Tropical Storm Sodel ay nasa halos 3,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Base po sa pinakahuling datos natin, posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang Linggo or Lunes. Hindi man ito magkakaroon ng direktang epekto o magla-landfall sa ating bansa, posible naman muling palakasin ito yung habagat by next week. Again, medyo matagal pa naman po, may ilang araw pa, so posible pa yung mga ilang pagbabago dito. Kaya patuloy po nating i-monitor. Samantala po, sa mga iba pang bahagi ng ating bansa, sa Visayas at Mindanao, localized thunderstorms pa rin na maranasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. So, yan po, Sir Angel, ang ating inaasa magiging lagay ng panahon sa araw na to. Sa mga nais pong lagi nagtatanong kung pwede na bang maglaba, posible na po, no, dahil nga ina-expect natin na mas mababawasan na yung mga malalakas na pag-ulan. Oo, pero sa may bandang Mindanao, doon magsiship ngayon yung pag-ulan? Sa may bandang Zamboanga, no? Base po sa track po natin, or at least sa mga datos natin, generally fair weather pa rin naman po. Kasi yung habagat natin mas concentrated po dito sa may western section ng Luzon and Visayas. So malabo, walang chance na magkaroon ng mga pag-ulan in the coming days dyan sa Mindanao? More on localized thunderstorm po, Sir Angel, okay. Yung namomonitor po natin. At least kahit paano may localized thunderstorm. Po, yes po. Yes. Kasi intindi ng init sa ilang lugar eh. Yeah, opo, tama po kayo, no. Matataas nga po yung mga temperatura natin. Like sa Zamboanga, umabot po na nasa 34 degrees Celsius. Pero yung localized thunderstorm, mga anong oras yun? Hapon? Hapon, opo. Yun po yung usual na pag mga maliliit na scale or mga small scale po na mga system. Okay. And that will persist mga ilang araw?
Usually po, dahil nga panahon naman po ng habagat ngayon, so nangyayari pa rin po siya base naman sa monitoring natin. May ilang mga lugar po, no, pero isolated siya, so ilang mga lugar lamang nakakaranas po nun. Walang nakataas na gale warning? Wala po tayo nakatas kasi papahina na rin po yung habagat. Okay. Pero ingat pa rin, ano ha? Doon sa mga kababayan natin, baka mamaya may biglang bugso ng pag-ulan sa ilang mga lugar, di ba? Tapos pero hindi naman magti-trigger ng ng malalaking tawag dito, alon. May mga instances po, Sir Angel, no, pag may mga malalakas sa thunderstorm, kuminsan may mga reported po na kuminsan nagpapalakas po ng alon yon. So, bayong pag-iingat pa rin po, tama po kayo. Oo. Ka-Obet, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming po salamat. Magandang umaga. Si Obet Badrina mula po naman sa Pag-asa. Magandang